Sa isang pag-uulat, inihayag ni Senador Bato de la Rosa na may hawak na siyang dokumento na magpapatuloy umano sa pagkakasangkot ni na Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Smags sa mga katiwalian. Ayon sa Senador, ang mga dokumentong ito ay makakatulong upang maipakita ang katotohanan sa mga paratang laban sa mag-asawang Marcos. Dagdag pa ni Senator Bato, hindi na makakatakas sa mga Marcos sa galit ng Kamara. Ang mga kasalukuyang imbestigasyon at mga natuklasang dokumento ay nagbibigay ng malakas na batayan upang tiyakin ang napananagutin ang mga sangkot sa anumang katiwalian. Sa ngayon, patuloy ang mga pagdinig at imbestigasyon sa Kongreso upang mas lalo pang mailantad ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon ng katiwalian laban sa mga pinuno ng bansa. Subaybayan pa ng publiko ang mga susunod na hakbang ng Kamara hinggil sa usaping ito. Well, itong ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ngayong mga panahon na to, kasi panalo na si Marcos, presidente si Marcos. Kung paninira kay Marcos Jr., ang magiging motibasyon daw niya, kung ilalabas niya man tong dokumento na to, hindi niya daw yung gagawin. Ngayon, alam niyo na yung kaibahan nung mga dokumentong ginagawa nyo na nilalagay nyo yung punch hole, tapos pinopotocopy nyo, ipinipresenta nyo, tinatanong nyo si Senator Bato, eto Senator Bato, di totoo na itong mga papeles na to dahil meron ng punch hole. Hindi yun ang punto. Ang punto dito, merong buhay na patotoo na kung saan sinasabi niya, akong may gawa niyan, noong 2022, meron akong confidential informant na dapat tatrabahuin itong si Maricel Soriano at itong si Bongbong Marcos. Yung mga dokumentong ginagawa nyo, mga basura yan. Ang dapat gawin nyo sa mga yan, itapon nyo yan. Malayo, itapon nyo sa malayo. Ang hirap po kasi dito sa mga vlogger at mga itong mga trolls nitong administrasyon na to. Ang problema ho sa kanila mga kababayan, banat lang ho sila ng banat. Yung tipong basta mabanatan na lang itong si Senator Bato. Mag-print tayo ng mga dokumento, lagyan natin ng butas, i-photocopy natin, tapos tanungin natin si Senator Bato. Hindi ganon yun. Kung baga, yung punch hole, ang sabi ni Senator Bato, rini-representa lang na luma yung dokumento. Pero talagang naging basihan doon sa dokumento kung bakit naging tunay yun sa paningin ni Senator Bato, buhay yung gumawa ng dokumento, which is si Jonathan Morales, si PDEA agent. Pero bago tayo lumayo, bago mapasarap na naman ang ating kwentuhan, gusto ko munang pasalamatan yung ating mga bagong member dito sa PH Update. Welcome po. Maraming salamat po sa pagpapamember. Napakalaking tulong ho niyan sa channel at sa mga gagawin pa ho nating content sa mga susunod na panahon. At para ho sa mga gustong sumali sa ating community dito sa PH Update, dahil sa mga susunod na panahon yan, maglalabas na ho tayo ng mga video na exclusive lang para sa ating mga member, i-click nyo lang ho yung joint button. Sobrang babahol lang ho yan mga kababayan. I-click nyo na ho yung joint button dyan sa baba. Ayun na nga, gusto ko lang pasadahan ng mabilisan. Ano ba yan? Meron bang multo? Meron bang multo dyan sa PIDEA? Ito po kasi itong mga kababayan, meron na namang bagong isiniwalat itong si Binibining Maharlika. Ayon ho dito sa North Central Luzon News Media, breaking, political vlogger na si Maharlika naglabas muli dokumento na nakalathala na pinapasweldo umano ni PIDEA Chief Lasso, pinapasweldo ang isang individual na nagngangalang Bitong. Samantala, wala naman itong posisyon sa PIDEA, baka multo. Go siya. Ayon kay Maharlika, disapprove umano ang appointment nito bilang Director number 3 sa Civil Service Commission noong July 31, 2023 kung saan pinirmahan ng Director S-Bar ang disapproval. Yan ang nga ba sinasabi natin? Napakarami hong kalansay nitong si Lasso. Yan ang nga ba sinasabi natin dito sa PH Update?
hinay-hinay kayo kay Binibining Maharlika. Yung mga larawan at deposition na documents nitong confidential informant, kabahan na kayo kung ako sa inyo. Kaya yung pagde-deny nyo na, hindi totoo yan, AI generated yan. Baka susunod, puputok na naman sa mukha niyo yan. Ito, mga kababayan, ito pinapasweldo ni Lasso. Di umano, pinapasweldo ni Lasso, gayong disapprove ang appointment niya ng Civil Service Commission. Nabubuyoy na ho tayo mga kababayan. Yan ang nga ba sinasabi natin. At ito, comment react ho kayo sa ano na yan. Dapat, sa susunod na hearing, Senator Bato de la Rosa, talakayin nyo naman ho to. Kasi, yung maaapektuhan ho dito yung integrity nitong si Lasso. Masisira ho ang PMA sa mga pinagagawa ni Lasso. Sir, batay dito sa nakasulat dito, disapprove ho ang appointment niya. Pero nasa PIDEA siya, pinapasweldo siya. Di umano ni Lasso. Ngayon, kung sakaling totoo man ito, di umano kung sakaling mang totoo itong mga ilanabas ni Binibining Maharlika na to, ako, nalulungkot ako para sa PMA. Kasi sa totoo lang, sila ho talaga yung mga pagdating sa mga law enforcer natin pagkagaling PMA yan. Talagang yung integrity niyan talagang yan ho talagang pinagmamalaki nila dyan. Yung mapagkakatiwalaan, integrity, ibang klase ho, katapatan, ibang klase ho yung mga galing sa PMA. Ngayon, kung itong sila galing sa PMA at ganitong mga pinagagawa niya, naku, Senator Bato, nalulungkot ho tayo para sa inyong mga mista dyan, yung mga kasama nyo dyan, na galing dyan sa PMA, itong inyong kasama, kung totoo man na nangyari to, at ginagawa to, kalakaran ngayon sa loob ng PIDEA to, sa tingin ho natin, kailangan nyo ho siyang kastiguhin dyan sa Senado at mag-deliver ng mensahe sa kanya. Mapanganib po itong si Lasso na to. Isipin nyo mga kababayan, pagpasok pa lang sa opening salvo ho niya doon sa hearing, ang banat niya ho, sinungaling yan si Jonathan Morales. Ito, ang dami niyang kaso. Kaso, ang problema doon sa kaso, acquitted tsaka dismiss. Na-dismiss yung kaso tapos acquitted siya. Kahit 1,000 kaso pa yan, kung yung mga kasong isinampa dito kay Jonathan Morales puro dismiss at acquitted, isa lang ibig sabihin nun, nagtrabaho ng maayos tong si Jonathan Morales. At malaki ang panghihinayang natin kung bakit wala siya dyan sa PIDEA ngayong mga panahon na to. At itong si Wilkins Villanueva, sila ho talaga sa totoo lang, mula noong natanggal yan si Wilkins Villanueva dyan sa PIDEA, sandamukal na kapalpakan na ho ang ating naririnig na nangyayari dyan sa ahensya na yan. Mula nung hinawakan ni Lasso, wag kang magalit, Sen Bato wag ho kayong magalit. Mataas ho talaga respeto natin sa mga kapulisan, mga kasundaluhan, lalo na pagkagaling PMA yan. Kasi talagang matindi ho yan. Yung pinagdaanan ho nilang training at saka yung pinagdaanan nilang mga pagsubok para makagraduate dyan. At yung ano nila iba ho kasi yung psyche nila yung talagang integrity talaga, yung prinsipyo ba? Ganun ho talaga sila, yung prinsipyo. Kahit masagasaan na lahat, basta kung ano yung tama, ilalaban ko. Di ba ho? Kung sakaling magkabulilyaso itong lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kung sakaling lalabas ang taong bayan, kakampi ho natin dyan ang mga sundalo. Kasi ang pinoprotektahan ho ng mga yan, hindi naman ho si Marcos Jr. Ang konstitusyon ho ang pinoprotektahan ng mga yan. Kaya kung yung mga sundalo natin na tumatayo ngayon at yung mga ibang leader galing PMA tapos nakakabasa ho tayo ng ganito, ang sakit ho sa dibdib, sa totoo lang. Ang sakit ho sa dibdib. Tama ho yung sinabi ni Senator Bato, integrity. Yung mga karakter ng mga gumagraduate dyan, hindi matatawaran yung kanilang katapatan. Hindi mo matatawaran. Totoo yun. Pero kung merong mga ganitong galing sa PMA, tapos merong ganyan na nangyayari, di umano, base dito sa post ni Binibining Maharlika, na hindi na disapprove ang kanyang appointment, tapos
sumisweldo ngayon nasa loob ng PIDEA. Naku, nakakalungkot ho. Nakakalungkot ho, Senator Bato. At ito ho ang ating nakikita sa mga susunod na panahon dito sa gobyerno na to. Di po dito matatapos ang mga aligasyon, ang mga kontrobersya. Habang ang administrasyon ni Marcos Jr., hindi ho nila inayos ang trabaho nila. Pagka ang administrasyon ni Marcos Jr., walang inisip kundi paano magkamal ng yaman, paano ipasok sa pwesto sa gobyerno yung mga kaibigan nila, paano mas kumita yung mga kaibigan nila. Wala akong mangyayari sa atin. Imagine, meron na naman pong ngayon, yung mga agricultural products, maluwang na kung makakapasok sa ating bansa. So yung mga kaibigan nilang smuggler, di na nila kailangan mag-smuggle. Kasi dahil nasa gobyerno sila, yung flow ng mga kung anumang products na nasa loob ng ating bansa, kaya ho nilang kontrolin kasi nasa gobyerno sila. Habang yung mga kaibigan nila, talagang party-party, kumbaga, business as usual sila sa kaka-import. Di na nila kailangan mag-smuggle. Kasi, yun nga yung bagong, anong tawag dito? Bagong order ng Malacanang. Napaluwangin ang restriksyon dito sa mga pagpasok ng mga agricultural products, pag-i-import ng mga agricultural products. Di ba mga kababayan, nakakalungkot. Kaya itong mga ganitong klaseng kontrobersya nang naglalabasa ngayong mga panahon na to, simula pa lang ho to, Senator Bato, at tandaan nyo, kayo dyan sa PIDEA, dito kay Lasso, paano nyo nasisigurado na walang kopya itong si Maharlika doon sa mga larawan na kung saan kasama niya si Maricel Soriano at tumutoma habang namumulutan ng pulburon. Paano kayo makakasigurado? Yun ang nakakatakot, di ba? Baka sa tingin ko, itong si Lasso, di na ho makatulog to. Kasi deny sila ng deny. Nagka-hearing na't lahat-lahat. Pero kung ako kay Binibining Maharlika, hayaan niya munang mapraning-praning tong mga tao na to huwag mo nang ilabas, madam. Huwag mo munang ilabas yung tipong pagka medyo kagaya nung nangyari noong rally, di ba? Ano tayo, di ba? Yung moral natin parang, grabe, magrarally na kami. Makikita na namin yung mga kasama naming kaparehas namin yung pinaglalaban, di ba? Magsasama-sama tayo doon. Yung moral natin medyo bumaba ng konti, nalungkot tayo, nasa expressway na tayo, papunta na tayong Bustos Bigla ho mga kababayan sasabihin na kansilado, nalungkot ho tayo. Sobrang lungkot na lungkot ho tayo noon. Pero noong bumalik si Binibining Maharlika, ini-interview si Jonathan Morales. Sabi ko, yari kayo dito. Di ba? Ang galing ho. Ang galing ho. Kaya, galingan nyo lang dyan sa hearing na yan. Sige lang. Tingnan natin. Tsaka itong si Binibining Maharlika, nakikita ko sa demeanor niya, napaka-relax niya. Hindi siya natataranta. Yung tipong, okay, pag-usapan natin. Tingnan natin. Pagka nagkagipitan, tingnan natin kung ano mangyayari. Kaya pagka susunod na manghihingi kami ng permit, pagka magra-rally kami, na peace rally, ayan. Pag magra-rally kami, pagka hindi nyo kami pinagbigyan, pasensyahan na lang. Ganun na lang yun. Ganun na lang yun. Kasi hindi naman natin mapipigilan yung ibang mga kasama natin dito sa ating mga advokasya, sa ating mga pinaglalaban. Hindi ho natin alam. Wala tayong hawak. Wala tayong puting ahas. Wala tayong kung ano man. Kung ano lang yung mga nakikita natin sa social media, yun lang ho ang ibinabahagi ko sa ating mga viewers na hindi nakakakita ng mga ito. Yun lang ho ang atin dito. Commentary ako kayo dyan sa ilinabas ni Binibining Maharlika na yan. Dito ho, pasadahan ho natin ang mabilisan. Gusto kong i-remind itong administrasyon na to. Huwag na kayong magtangka. Huwag na kayong mag-isip pa ng kung ano dito kay Jonathan Morales. Yun lang masasabi ho natin dito. Dahil nasa record na ng Senado ang sinabi niya na kung sakali mang may mangyari sa buhay niya, walang ibang sisisihin kundi yung mga taong natamaan na nandoon sa mga dokumentong ilinabas ni Binibining Maharlika. Kasi hindi naman siya naglabas niyan Si Binibining Maharlika ang naglabas niyan. Si Binibining Maharlika, di ba nga kakasuhan niya si Maharlika?
tama yung obserbasyon nitong si Jonathan eh. Tama yung obserbasyon niya na mula nung nandibdib. Nandibdib, nung nanuntok, itong si Lasso ng isang PDEA agent, yung si Atty. Delgado, nung dinibdiban niya si Atty. Delgado, doon ho nagpatong-patong ang problema nitong Lasso na to. Masyado ho kasing entitled itong Lasso na to, sa totoo lang. Nakita niyo ho yung kahambugan niya. Nakita niyo ho yung ere niya noong doon sa CCTV footage na ilinabas ni Maharlika. Diba? Ang yabang niya, ang tapang niya eh. Talagang dinibdiban niya yung ahente ng PDEA eh. Ngayon, kahit doon sa hearing, nakita ho natin yung demeanor niya, paano siya magsalita sa Senado. Talagang meron ho siyang pinagmamalaki. Ang dating, ang sabi niyang ganito doon sa ano niya eh, sinungaling. Yan si Jonathan Morales. Imagine, hindi ka man inaano ni Jonathan Morales, sinungaling kagad. Ibang klase oh. Pakinggan natin to si Mama Rica. Mga palangga, ako ay, well, hindi ko kailangang mag-apela sa inyo. Kahit pa paano, magpasalamat tayo kay Senator Bato. Correct. Okay? Magpasalamat tayo, although, kung tutuusin, hindi naman trabaho niya yun eh. Sa totoong buhay, ang mga senador, ang mga taong gobyerno, hindi naman dapat natin pinasasalamatan sila kasi bayad sila. Sa bawat hininga nila, sa kanilang mga pwesto, bayad. Wait lang ha. Marami ho tayong nababasa sa mga comment. Kasi baka akala nyo, di ko binabasa yung mga comment. Binabasa ko ho yung mga komento nyo, kaya pinapa-comment ko kayo para sa susunod na mga video. Malaman ko kung ano nga bang sa loobin ng mga viewer natin dito sa PH Update. Ano lang, kalma lang. Siguro dala lang ng emosyon natin kahapon, kaya talagang binira natin si Senator Bato. Pero dito sa isang to, kakampi ho natin siya. Okay? Kalma lang ho tayo, kalma lang. Tingnan natin yung susunod na hearing kung ano yung magiging flow ng hearing na yon. Pero ngayong mga panahon na to, wala ho tayong maaasahan. May choice po ba tayo? May choice po ba tayo? Sige nga. May choice po ba tayo? Comment nyo sa baba, may choice tayo. Sige, kung may choice tayo, ilatag nyo kung sino yung choice. Merong tatayo sa Senado dito sa issue na to. O sige, ilatag nyo sa baba. Tatayo si Jinggoy. Naku po, yari. Isa nga daw siya sa mga di umanong gustong pumigil dito sa hearing na to. Di umano. Sinong tatayo? Kaya, please, kalma. Baby, kalma. Okay? Huwag ho tayong masyadong mainit. Next hearing, doon natin tingnan kung iboboto natin siya or... sila. Ano Hindi pa tayo dapat nagpapasalamat. Pero kasi dahil tayo ay tao, correct. mabait, let's just say thank you. Cute, Senator cute, Bato, madam. na nabigyan niya tayo ng chance para Correct. marinig yung testimonya ni Correct. former agent Jonathan Morales. Okay? So yun. At ang pinakamaganda, talagang sa mga pronouncement niya, totoo yung mga dokumento. Doon yun pa lang, pagka sinabi ni Mr. Chair na totoo, approve na sa atin yun. Ang ipasalamat natin kasi pwede niya talagang wag ituloy yung Correct. PDEA leaks hearing na yon. Maari nga na si Senator Bato ay nahulog sa mga nag-uumpugang bato. 'Di ba? Sabi nga ni ni PDEA agent Morales, baka naiipit lang siya. So bigyan pa rin natin siya ng chance, although hindi talaga Senator Bato, ulit-ulitin ko po, napanood ko kasi yung kanyang interview sa SMNI, na tao lamang daw siya. Correct. Sa Pilipinas nating mahal, na tao lamang daw siya, nasasaktan siya. Teka ko muna to baka may naisip ako, sulat ko. Okay. Alam niyo sa ginagawa namin na ganito, kasi mabilisan lang pagka pumasok, dapat sinusulat mo. Ganyan ako talaga. Kasama sa vlog natin. Okay, na tao lamang daw siya, na kaya ganun yung emotion niya. Kasi nga, it's a sad. Okay? Kasi ang mga taong gobyerno dapat nga talaga, hindi talaga onion skinned. Doon kasi sa ipinakita talaga ni Senator Bato, hindi ko naman siguro kailangan pang ipaliwanag na it's just emotionally affected siya. And sabi ko nga, kapag tough. Kung mali din kasi yung staff niya Pagka tag nitong si Binibining Maharlika, takbo sila kay Senator. Tinag ka ni Maharlika.
Dapat hinayaan nyo muna matapos. Mga kamote kayo eh. Wag ganon. Pagka nag-hearing, hayaan nyo muna matapos. Lahat na sinabi nitong si Senator Bato na nasa record ng hearing, di man in-strike out sa sa records. Mali yun, wag yung gagawin yun. Naka-focus eh. Hayaan nyo. Nagtatanong nga lang na-misinterpret. Ano ang tawag doon? Nagkaroon ng miscommunication. Nagkamali ho sa pagkaintindi itong si Senator Bato. Nagtatanong lang, huwag magalit. Happy trigger eh. Pulis ka eh. Correct. Dapat yung alindag mo kumakabog. Kumakabog yata yung Tingnan nyo, di ba? Very, very confident, very, yung demeanor nitong si Binibining Maharlika ay talagang napaka-firm ng niya, ng dating niya. Ang tigas ng dating niya. Ibang klase. No? Kasi kung walang hawak yan, sa tingin ko may hawak na niya. Hawak na ho niya. Hawak na niya. Hawak na niya lahat ng dapat mahawak. Kanino pa ba dapat ibibigay? Kung ako meron akong alam, meron akong tinatago, o meron akong mga dokumento o larawan o video, hindi ko ibibigay kung kani-kanino yan. Kung meron man akong pagbibigyan yan, si Maharlika. Kanino nyo ibibigay? Sige nga. Ibibigay nyo kay Bato? Ibibigay nyo kanino nyo ibibigay? Wala akong tayong ibang mapagbibigyan kay President Duterte. Sa mga abogado, kahit abogado siguro, pagbigyan mo, sabihin na, huwag papakita sa akin, ayoko makita yan. Huwag mong papakita, huwag mong sasabihin, wala kang sasabihin sa akin. Kasi bawal yun eh. Pagka nag-oath kasi yung mga abogado na yan, pagka meron silang mga nakitang dokumento na yun, tapos sasabihin nila, hindi nila nakita, delikado ho yun. Isisend ko, siyempre, kay Ma'am Maharlika, nasa Amerika yan eh. At talagang malakas bumanat. Lindog ko today. Alright. So ngayon, mga kababayan, marami talagang doon, marami talagang mali doon. Pero ako naman, din naman ako nakikipag-away sa kanya. Yung aking pinost na sabi ko, oh my God, sabi ko, Senator Bato, hindi kami ang subject dito ni Jonathan Morales. Kaya sabi ko, magtatanong na ba ako na nabayaran ka? Diyos ko, Senator Bato, if you compare kung ano ang sinabi sa akin ni Katrina Ponce ng PEZA na inappoint ni Lisa Tanas. Napanood ko yun. Yung pagbira, pinupunduhan daw sila ng China. Nasa Amerika yung isa, pinupunduhan daw sila ng China. At ni Marcos Jr. na ako at si Sas ay binayaran ng China. Yun nga, akusasyon na eh. Confirmed na ako. Sabi ito, si Sas at saka si Maharlika ay binayaran ng China. Ako, nagtatanong pa lang ako. Sabi ko, magtanong ba ako? Ay, congratulate muna natin. Pilipinas nating mahal. Grabe, grabe. Ang bilis ng paglaki nyo. Congratulations, Pilipinas nating mahal. Congratulations. Ang galing, ang galing, ang galing. Ang uhusay naman ho kasi ng mga host dyan. Si Dr. Lorraine Badoy at si Eric. Congratulations, Pilipinas nating mahal. Shout out dyan. Subscribe ho kayo. Diba? Kinonfirm na nila gamit ang podium ng gobyerno para sila ay kapanipaniwala. Si Sas at si Maharlika ay bayad ng China. Actually, I asked my lawyer. Ito, I have to be honest with you. Pag-usapan natin to. Nung narinig ko yon, sabi ko dun sa friend kong lawyer, huy, sabi ko na gano'n sa kanya, huy, atche, sabi ko gano'n sa kanya. Hoy, sister, ganyan-ganyan. Sabi ko, kasuhan kaya natin si Katrina Ponce, sabi ko sa kanya. Kasi maraming corned beef yun eh. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya sa akin, ano mapapala mo? Na kay yung Delimundo, siya may-ari. Ito walang kabayas-bayas, hindi dahil galit tayo kay Ponce. Kay anak nitong si Juan Ponce Enrile. Mas masarap po yung pure food sa totoo lang. All the way. Hindi ho natin alam kung ano nangyari sa Delimundo, nag-iba ho yung timpla. Hindi dahil hindi natin gusto itong anak ni Juan Ponce Enrile, nag-iba ho talaga timpla nila. Mas masarap pa rin ang pure food sa maraming sibuyas. Tapos, bahaw, isasangag mo. Sabi niya, ano mapapala mo? So, kakasuhan mo, you will spend your time, Sabi niya, wala namang kwenta. Sabi niya, you really wanna do that? Sabi ko, why? Sabi ko, maraming corned beef yun. Kailangan magbayad siya ng corned beef niya. Tapos sabi niya, forget about it. So yun. So imagine mo, inakusa, hindi accused,
talagang akala mo convicted na kami, na kami ay binayaran ng China. Kaya sabi ko nga, kung ako'y bayad ng China, dapat ginorgor na ako dito ng Uncle Sam ko. So Correct. anyway, Bawal ho yun. Bawal yun. Baka tanggalan pa siya na pwede pa ba siyang tanggalan? Hindi na ho siguro, no? Pero bawal yun. Yari yung si Mama Maharlika. doon ako iikot doon sa sinabi ni Senator Bato na isinulat ko. Okay? Kanina sa kanyang interview na inamin niya nga, inamin niya na nasaktan ka. Nasaktan siya, tao lang siya. No. Mali yun. Kahit na Senator Bato, maling-mali talaga yun. Next time, sabi ko nga, please, nasasaktan din naman kami. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Mas lalo kami nasasaktan, bangag ang Pangulo namin. Correct. Pangulo niyo sa Pilipinas. Masakit yun. Sobrang sakit yun. So, isa sa requirement. Sa totoo lang, wala, kahit hindi na makialam tong si Mama Maharlika dito sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ang ganda na ho ng lagay niya sa Amerika. Sa totoo lang, ha? Ang ganda na ng lagay niya sa Amerika. No? Hindi na niya kailangan makialam dito. Pero kasi napaka-consistent lang niya nung panahon ni Panot hanggang ngayong mga panahon na to, talagang nakipaglaban ho siya para sa mga OFW, yung mga anomalya sa gobyerno, talaga hong linalaban, yung mga laglagbala, marami ho siyang linaban. Panahon pa ho ni Panot, wala pa ho si PH update, andyan na si Maharlika. Takal na ho yan. Ng politiko dapat, hindi talaga balat sibuyas. Ano mga binato sa akin? Jutang Genemes! Mga binato sa akin dati nung sinusuportahan ko ni Pangulong Duterte, sabi ng mga Maharlika, bayad ng 400 million. Punyeta, kung bayad ako ng 400 million, hindi na ako kumakayod ng bonggang-bongga. Mga ganon. Diba? So, just ignore. At saka, I advise you, please, wala bang advisor si Senator Bato sa paligid niya? Pwede ba itago niyo yung cellphone? Don't use, sabi ka ni Mother Pebbles Talakera, don't use your phone or wag ka mag-Facebook. Oo, yun lang sa akin kasi that's really unprofessional. Senator Bato, alam ko nasasaktan, but you can just hold your breath or hold your horses. Anyway, just hold your horses. Ngayon, pero nagpasalamat kami kasi sinabi mo na, sabi niya, ito eksaktong word statement ni Senator Bato doon sa Pilipinas Nating Mahal, napanood ko, sabi niya, I am convinced the existence noong kahit anong denial pa ng PDEA. So, ibig sabihin, kumbinsido na siya na hindi AI itong papel na ito. Okay? Ito ay hindi AI. Pamaypay natin. Okay? So, yun lang, bonus na natin yon. So, narinig tayo sa Senado na may isang bato. Sabi nila, naging bulak. Naging marshmallow. Bigyan natin siya. Pero I'm serious, hindi natin siya jojo. Alam niyo mga kababayan, kung tatakbo ng senador to, kasi hindi lang pwede. American citizen na tong si Madam Tatakbo ng senador to ngayong mga panahon, panalo to. Panalo tong si Mama Maharlika sa 2025, tatakbo to. Panalo to. Ano yun? Baka papangalo pa kay Tatay Diggs to Bubolja ka ni Senator Bato ngayon. I'm trying to behave. Okay? Paminsan-minsan. Naniniwala siya na nag-i-exist. Pero sabi niya, tinatanggap din niya yung denial ng PDEA. Okay? Na dininay nila. Pero naintindihan mo, kasi nga, nag-iimbestiga siya. Pero may mali nga doon I hope makorek niya sa May 7. As an investigator, ulitin natin, you're not supposed to be biased. Hindi mo pwede sabihin na nagtitistigo, ay, ikaw ang judge. O ikaw yung, ikaw ang judge, sasabihin ng judge, bago dinggin yung mga kamagkabilang panig. Wala namang judge na magsasabi na, yang si yung biktima, yung yung si plaintiff. Yan si plaintiff at saka ito si defendant. Si plaintiff sigurado ako 100% totoo yan. What's the point? Na mag-hearing pa tayo. Correct. 100% na. Yun. Yun nga naging problema. Isa rin yun sa mga naging problema. Paulit-ulit din ho tayo kahapon.